Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above. Hello, and welcome sa Russia TV. So natay debate karon no. So Cebuano atong gabiton karon. O ang ato ang topic karon kay may tungod aning pamatud-an sa ato ang affirmative na ang tinuod na bautismado sa pangalan sa ato ang Ginoong Hesukristo. O ang atong affirmative kani kay si Jonel ng SDA. So sila daw ang tinuod na bautismado sa pangalan, o negative diri si Brother Michael ng Apostolic. So unya siguro magpaila-ila sila. So sa ato ang setup sa debate no, so standard ni katong atong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagpangutana, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, dayon natay 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, maulahi ang ato ang affirmative. So sa ato ang rules, standard rules man sa ako ang platform no. So ang ato ang rule number 1 katong 20 seconds na pagtubag sa tanan na pangutana. Napod tayo rule number 2 na kung close-ended ang question or categorical, kinahanglan jud na motubag sa or mopili sa ang ato ang gipangutana no, before siya mag-explain og 20 seconds. Dayon rule number 3, kung dili gyud siya makapili or naay something dito sa iyang pangutana, dili niya matubag og diretso, pwede mo mogamit og 10 seconds na explanation rule. Dayon walay objection pag mogamit ani. So mutawag lang jud og moderator pag gusto ninyo gamiton ni na ang atong 10 seconds no na rule. Rule number 4, kung sa pangutana mo jud ang tubagon. So kung ang pangutana nang ginahanglan og pangalan, so maghatag jud tag pangalan. Kung ang pangutana kay asa mabasa, so we expect jud na maghatag jud mo og Bible verse. So rule number 5, limit sa first stand. So sa first stand, kadto ra jud mo mangutana sa gipahayag sa ato ang kaatbang no. So kung moingon gay siya na moderator, wala pa na nako gi istorya or wala pa na nako gilatag, so automatic next question na nako. Pero sa rebuttal, pwede na dito ipangutana either nilatag or wala gilatag. Rule number 6, two warning gikan sa ako so naanay naatay disiplina no. So minus 1 minute
kung kinsay maka ma, ma, na, magka-warning sa ko, two warning. Rule number 7, isa ra ka objection o isa ka clarification every question dayon no objection during final conclusion. Rule number 8, wala tay pamalikas o personal na kaning pandaot no sa iyahang appearance or kani bitang mangwanta manghinaway sa ato ang kaatbang, so dili na nato po pwede diri sa debate. Dayon rule number 9 kanang no challenge question mo, kanina mga pangutana, for example, what if mabasa nako or unsa may himuon nimo kung na ako'y mapakita, so wala tay mga ingana na question o bisan pa og mo agree ang inyong kaatbang. Rule number 10, pwede para sa sensitive question pwede mong mangutana og mga sensitive na question or topics or kanabitang mga personal question, pero pwede pod ninyo na dilian ang pagtubag or dili mo matubag sa pangutana. Rule number 11, disconnection time limit. So 7 minutes ako maghulat kung ma-disconnect ang atong mga debater. Rule number 12, kaya ako may moderator na ako'y kapangyarihan or na ako'y authority na maghimo og bag-ong rules kung kini kinahanglan lang. Rule number 11, bilang moderator, so wala ko'y labot sa inyo ha or dili ko responsible kung unsa man ang inyong istorya, unsa man inyong faith, kung unsa man ang inyong gipahayag og inyong opinion kay kamodyoy managot anang no kung unsa man ang mahitabo ani na debate, kung naay maguba na relasyon or kung unsa may effect ani na debate, so wala ko'y labot ana no. So disclaimer na nako mga kapatid. So by the way, ako dahil si Rasha Vista, isa ko kakatoliko, dayon member po ko sa Templar of Truth mga kapatid, og ako mo'y mutindog na moderator, streamer, timer sa debate nato karon. So agree ba ang ato ang affirmative sa tanan nako na istorya? Bro, affirmative? Agree. Okay ra. Okay. So agree ba ang ato ang negative? Okay, so I think nag-thumbs up na ato ang negative. So before na to sugdan ang atong debate. Agree, bro. Okay, thank you bro. So before nato sugdan ang atong debate, syempre gusto sa ko na magpaila-ila mo sa ato ang audience. Dayon, pwede ninyo istorya diri kung asa ni naggikan, unsay history ani na debate nganong naabot mo sa ingani na mag-debate na mo. So nahon nato ang atong affirmative, paila-ila sa bro. Maayong gabi mga pinanggan akong mga kaigsuonan. Ako dahil si Jonel Tipan Alinea sakop sa Iglesia Adventista del Septum Dia sa Davao de Oro. Mo pamatuod na ining tema tungod ni sa atong GC. Nahimo kini nga topic dito sa GC busa ang challenge ani si Brother Michael miingon nga kung pwede ba siya nga makigatubang niya sa live debate. So ako siyang sugot na katubang. So kaya naman siguro katub kay hasta matong panahon ato na ihatag niya ang sunod na panahon. So thank you mga kapatid. So sa ato ang nasa live kanang si Brother Amparat pamute sa broha. So may suon diri punta sa mo negative sa ato ang sa ato ang topic. So Brother negative paila sa. So magtagalog po ang kaya. May mga nanonood. Magandang gabi sa lahat mga kapatid. Magandang gabi sa lahat. Maraming salamat. Pag-settle mo na. Itong debate na dahil doon sa hindi pagkakaunawaan. Mamin ni Blue,
born baptism. So, nag-propose si Brother Yunel na mapatunayan na sila yung totoong bautismado sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya yun, inasahan ko ang mga kapatid. At ah, yun dahilan, yun yung dahilan kung bakit na may debate ngayon mga kapatid. Saka sa debate na to, magbibisaya ako mamaya kasi Bisaya kasi si Brother Junel. Gusto kasi niya na Bisaya yung debate namin. Yun lang. Okay, so before ta mag-start, gusto sana po na mag-mute si Amparaza kay kung dili ma-out ko dire dayon tawagon lang kamong duha no. So muni akong dili jud ganahan pag daghan ta. Kay mo join ba? Then hindi na ko makontrol. So pag mute So, sa pwede bro yung Amparaza. pamute ka. Pa-mute sa bro ha. Okay. Mute na. Okay, thank you. Okay, thank you. So, before na to i-start ang atong debate, syempre gusto sa ko na mag-share mo sa atong live streaming kung gusto ninyo na mangyayani na panagstorya friendly debate ni. This is between Seventh-day Adventist and Apostolic mga kapatid. Ang topic nato karon, nindot kayo pamatud-an sa ato ang affirmative na sila daw ang tinuod na bautismado sa pangalan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Brother Junel ng Seventh-day Adventist. Tagaan kag 10 minutes bro. Your time starts now. Maayong gabi ka natong tanan mga pinangga na ko nga mga kaigsuonan. Akong ipabarog kini nga tema dili sabot pasabot nga kini natumba tungod kini ipabarog aron masabtan ang kamatuoran. Ang tema nagkanayon nga pamatud-an sa Seventh-day Adventist nga sila ang tinuod nga nabautismuhan sa ngalan ni Jesus, sumala sa masabot sa mabasa sa Biblia. So kinahanglan atong masabtan. Unahon ako pag-abli ang kinutlo di sa balang kasulatan sa sulat ni Pablo diha sa unang Korinto sa iyang 1:13 nga nagkanayon sa 13 kay kami wala laing ginahulat kaninyo gawa sa inyong mabasa ug masabot. Ako malaumon nga unta inyong masabtan kini sa hingpit. Nganong gipabarog kini sumala sa tema nga kinahanglan masabtan kung unsa ang mabasa tungod sa argumento sa uban nga magtutuon sa Biblia nga kung unsa ang masulat word for word mao na kana ang basihanan sa kamatuoran. Busa akong ipabarog kini nga tema sumala sa masabot sa mabasa sa Biblia. Daghan kaayong sinulat sa Biblia word for word ang kinahanglan sabton. Diha mabasa sa Mateo 21 City 21 nga miingon si Jesus wala ako makaila. Kung kana mo'y atong basihan ng kamatuoran nga word for word mauna ang sakto, mahimo gayod nga siya wa kaila. Walay mabasa usab diha sa Biblia nga si Pedro adunay asawa. Apan mabasa diha sa Mateo 8:14 nga aduna siya ugangan. So kinahanglan gayud ang pagsabot ni ana. Busa kinahanglan ang atong sabton kung unsa ang nasulat niini nga tema nga pamatud-an sumala sa masabot diha sa mabasa. Atong ukbon ang ilahang teksto diri sa Buhat 2:38 nga mitubag si Pedro, Apostol Pedro sa iyang pangutana nga nagkanayon sa 38 og si Pedro mitubag kanila pag hinulsol kamo o pagbabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa pangalan ni Kristo tungod sa kapasiluan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So ato kining ipasabot ug unsay ipasabot sa tubag ni Pedro nga sa ngalan ni Hesus. Unsa may buot pasabot ni Pedro niini? Tungod kay ang pulo ngalan kung atong basahon ang Buhat 4:7 sa tudling city nagkanayon. Og ang mga apostoles ilang paatubang kanila o gipangutana
pinaagi ba sa unsang gahom, unsang ngalan, gihimo ninyo kini. Buot pasabot ang ngalan, nagpasabot siya kagahom, authority. So tama gayud ang tubag ni Apostol Pablo nga kamo magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo. Nagpasabot lamang kana nga magpabautismo mo sa authority nga gihatag diha kanila ni Jesus ingon nga maoy mo bautismo. Dili ka na mahimong formula sa bautismo. So ang gipasabot sa pag-ingon ni Apostol Pedro sa pagpabautismo mo sa ngalan ni Jesus, nagpasabot lamang kana nga magpabautismo mo sa authority nga gihatag ni Jesus diha kanila aron sa pagbautismo. So unsa man ang kagahom nga gihatag sa mga apostoles, mo ang sugo diha sa Mateo 28 tudling 19 nga magpabautismo mo. Mao kana ang formula nga gihatag ni Jesus ug mao kana ang gipasabot ni Apostol Pedro sa iyang tubag nga magpabautismo mo sa authority nga gihatag nila nga maoy mo bautismo. So klaro ka na nga kamatuoran nga gipasabot nga ang ngalan nagpasabot og authority ni Kristo. So wala ka tay supa kay na sulat. Apan ang atong gidebatihan karon ang pagsabot sa mabasa. So niini nga pagbarog bisan sa unang pagbarog ato na kayong masabtan nga nagpasabot lamang kana sa authority nga gihatag ni Kristo Jesus dito sa mga apostoles nga mao'y gisugo sa pabautismo. So dako pa ang oras apan sa di pa nako ni isira nga unang pagbarog. Aduna ako ibilin nga sayon nga sentido komon. Kung suguon ka sa imong mayor, naturalmente nga dalhon nimo ang authority sa imong mayor. Authority ngalan sa imong mayor. Apan wa tay katungod sa pag-usab sa sugo sa tong mayor. Busa wala gayud giusap ang sugo ni Jesus. Kay sumala pa sa buhat 5 tudling 29 miingon kayo sila mas unahon na to pagsugot ang sugo sa Dios inay sa tao. Busa niining taknaa sa kagabhion unang barog atong nasabtan nga ang pasabot diha sa pagtubag ni Apostol Pedro nga magpabautismo mo sa ngalan ni Jesus, nagpasabot lamang kana nga bautismuhan kamo sa authority nga gihatag ni Jesus diha kanila aron sa pagbautismo. Busa diri na lang nako tas unang panahon. Klaro og tataw nga atong nasa pasabtan unya sa ikaduhang barog atong dungagan sa sinulat ni Apostol Pablo kung unsa iyang pasabot diha sa pagbautismo diha sa ngalan. Diri ra ko kutob ang Dios magapanalangin kaninyo ug kanatong tanan. Umana siguro siya bro, Rasya. Bro, Rasya. Umana siya. So, day nahuman ang ato ang affirmative no. So naa pa kay 3 minutes bro pero giwave na nimo. Dirita sa ato ang una na pagpangutana, Brother Michael ng Apostolic. 7 minutes bro. Your time start now. So magandang gabi sa lahat po mga kapatid. Unang-una sa lahat, ika-clarify ko lang nga patutunayan ni Brother Jonel o pamatudan ni Brother Jonel mga isuon na sila mo ay matuod na bautismado sa pangalan sa atong Ginoong Kristo. Pero wala man niya barugi ang ilahang barugan. Ang iyang kinipinsa andrito ang katong amuang akuan, ang amuang Christian maglisod ko question man ko tungod anang iyang presentation. So sige, ano lang, mangutana ko nimo Bro Junel. Unang pangutana. Sa unsang bautismo ka gibautismohan? Gibautismohan ko diha sa ang formula nga akong nadawat nga bautismo mao ang sangalan sa Amahan sa Anak ug Espiritu Santo ug mao kana ang gipasabot diha sa Pedro nga tubag nga magpabautismo mo sa authority nga gihatag ni Hesus ug kana nga authority mao ilang gitunod sunod. So ang Mateo 28:19 ang bautismo nimo? Yes. Ug kana mao'y nagpasabot nga So, kining Mateo 28:19. Explain sa bro. Yes, ang ako nga dawat nga bautismo mao kana ang sangalan sa Amahan sa Anak ug
sa balang Espiritu Santo ug kana mo gipasabot ni Pedro nga pabautismo mo sa authority nga gihatag ni Hesus diha kanila. Dili man kana formula ang sa ngalan ni Hesus. Ang pasabot ana, So, kung mo yung nga dili ni siya ang Acts 2:38 dili mao ang tinuod nga bautismo, muuyon ka ba na sa Lucas 24:47 na pinaagi sa ngalan ni Kristo igawali ang repentance o paghinulsol ug ang kaluwasan o remission of sins. Mutuo ba kani ana? yes, muuyon ko ni ana apan ang pagsabot mo dili na kuuyonan. Tungod kay pag-ingon diha sa ngalan ni Hesus nagpasabot lamang kana sa authority ni Hesus sumala sa buhat 4:7 nga ang ngalan nagpasabot ka nag-authority. So sige, nidagan ka sa pangalan. Now, sa Judaism perspective bro, masabton di ka bro ha? Ang onoma o onomati, the same ba og meaning? Ang onoma o onomati, the same ba og meaning? Sa Judaism perspective, ang onoma is name man. Ang onomati is considered as name. Pareha ba sila og meaning, definition? In ancient Greek. No. Onoma means authority, literal and figurative. So, ang onoma sa'yo, ang onoma is literal and figurative para nimo. Yes. Okay. Next question. So, buot ba nimong pasabot nga kining Mateo 28:19 ug ang Acts 2:38 ang buot 2:38 is nagkasumpaki? No, wala na siya nagkasumpaki. Tungod kay kana nagligon nga ebidensya nga ang ilang sunod nga sugo mao ang gisugo. So pag ingog sa ngalan ni Hesus nagpasabot lamang kana sa authority nga gihatag ni Hesus dihas kanila aron sa pagbautismo. Dili kana mo ang formula. So unsa man yung pagila? Unsa man nimo asa nimo ibutang ang authority? Sa tao o sa pangalan sa tao? Ang authority naa diha kaniya, dili sa proper name. So ang gidala sa mga apostoles ang sugo, Nadungog ko nimo bro, Junil. ang gisugo, pagsugo sa authority. Sapi siya bro, Russia. Sapi siya sa ako bro, Russia. Wa ko kadungog sa iyang. Murag ikaw bro, pwede ka mag-off og cam bro, basin Pwede. o klaro man dire saya. Off-cam ka lang bro, para Ay bro Michael, sa imuha na bro, ang loud bro. Bro Michael, sa imuha na bro. Kay dire kay Kwan man, clear man dire. Pwede, ako lang pangusap. Sige. Asa nimo ikapit ang authority? Sa pangalan o sa tao? Sa pangalan ba daw o sa tao? Sa tao. Sa tao. So, unsa man nimo pag ilangang usa ka tawo na authority? Kung wala dito gikapit sa iyang pangalan. Gitagaan siya authority. Diha mabasa sa Mateo 28:18 nga ang tibuok. Dili man ako copy man. Bro Michael, pag-off og camera bro. Okay. I-try ang off. Off-cam. Okay, bro Jonel, pa-usab sa imong tubag bro para madunggan ni Michael. Sumala sa Mateo 28:18 ang tanang katungod at tanang authority gihatag diha kaniya. So naa diha kaniya, wala dito sa proper name. Wala sa pangalan. So, wala sa noun nga pangalan, proper name, ang authority. Yes, wala. Yes. Mao ba? Last 1 So, minute, next tingnan. question. So, kung wala diha ang tao nga naay authority, unsa man nimo paggamit sa authority niya? Kung wala siya diha, unsa man nimo paggamit sa authority? Ang authority ni Jesus mao ang iyang pagka-Kristo. Sama usab ka na sa mayor. Wala naman si Jesus karon din. Wala naman si Jesus sa panahon sa Mo explain sa ako. Nag-explain Bro. pa. Nag-explain pa, 20 Mo-explain pa seconds. ko. Jonel, proceed bro.
ang authority na diha kang Hesus nga mao ang iyang pagka-Kristo, sama usab ka na sa mayor. Ang bangka-mayor mao iyang authority. Ang proper name sa mayor di na mo authority kay sa dihang mawa na siya sa katungdanan, mahuman yung termino, wala na authority ang iyang proper name. Kundi ang iyang pagka-mayor, mausab ka na kang Hesus, ang iyang pagka-Kristo, mao ang authority. Na mabasa ka na Mateo 24:5. So unsa man yung pag-ila sa mayor kung wala siya pangalan? Unsa yung pag-identify sa usa ka mayor kung wala siya pangalan? Kung dili na mo ikapit ang iyang pagka-mayor sa iyang pangalan, unsa yung pag-identify sa iyang authority? Maila iyang pangalan pero wala siya authority. Tungod kay nawala naman niya ang iyang pagka-mayor. Okay. Medyo naglibog ko yung Okay, so diha na human ang ato ang una na pagpangutana sa ato ang affirmative sa negative, no? So dirita sa negative presentation, pero before that, shoutout sa ato ang nasa live na dira si Ron Fernando sa ingon niya agoy literal ug figurative daw. Possible dai literal nga di invoke ang authority ng name na Jesus Christ sa bautismo. Hehehe. Shoutout po kay Pastor Dino Diaz, bakit napunta sa pangalan ang authority? Authority nga ang pangalan eh. Shoutout din mga kapatid kay RD Sumaya, Onoma, Greek na dili sa Hebro. Shoutout po sa kay Arnaldo Sileso Mateo, Sulpot Pamor, ingon niya. Si Ron Fernando, Baki Jud, nagsakto si Junel Pastor Michael, pataka lang ng SDA na. Yan. So, dirita mga kapatid, sa ato ang negative presentation. Brother Michael, your time starts 7 now. minutes, 10 minutes. 10 minutes, bro. 10 minutes. 10 minutes. Magandang gabi po sa lahat mga kapatid, sa ating mga listener. Mag-isaya po. Maayong gabi, Stanan. Maayong gabi, Bro Junel. So, dili na ako, dugayo na nga ako ang presentation, no? So, una og labaw sa tanan, imong pamatud-an nga ikaw, kamo, SDA, mo'y matuod nga bautismado sa pangalan sa Ginoong Hesukristo. Pero wala na nimo barugi. Wala nimo barugi imong gitapik ang amuang doktrina. So unsa mo to nga maglisod ko pangutana sa imuha kay wala nimo barugi ang imuhang stand, ang imuhang topic nga gi-propose. Now, mga kapatid o mga kaigsuonan, ang authority kung imuhang gamiton unya wala diha ang tao, ang iyahang pangalan mo imong gamiton. Especially kung wala gud makakita ang ubang tao nga imong atubangon sa maong tao nga naay authority nga imong gamiton ang iyang authority. So tungod kay wala pa sa makakita sa maong dagway sa maong tao, mao nang ang iyahang pangalan mo igamiton nimo. So ang pangalan mo ay identity sa usa ka tao and then ang authority niya ato ibutang sa pangalan niya. Ganuman kay naay mga times nga wala na makakita especially sa mga history. So kung atong hisgutan ang mga emperor sa karaang mga panahon, wala naman takakita sa iyahang naong. So kung ato gyud mo ibutang sa tao, ang authority wala sa pangalan, unsa man ato pag-ila ni Genghis Khan, niya siya daay mo'y great conqueror sa history. Ang Yahadag Empire mo pinaka greatest empire. So ang pangalan dito ibutang ang authority. Dili lang mismo dito sa tao. Ang pangalan mao to identity sa tao nga magpailangan na ay authority. Now, sa Greek, ancient Greek, ang onoma is the difference between onoma and onomati in ancient Greek lies in the grammatical case which changes their function in a sentence, shifting from a general noun to a specific idiomatic adverbial usage. Onoma is a nominative or accusative singular form meaning name, noun, proper name ang onoma. And then ang onomati is that dative singular form, usually meaning by name or by the name of. So, onomati ang buot pasabot ni Brother Junel, dili onoma. And then ang katong gigamit ni Peter sa Acts 2:38 is onoma, literal proper name mga itoon. Literal proper name. Even ang Acts 4:12, dili authority ang gibutang dito, literal name, proper name.
Kay kung moingon ta nga name is authority, unsa man nimo pag unsa man nato pag reconcile niini sa Revelation 14:1 nga nag-ingon Father's name written in the forehead. So unsaon na isulat ang authority sa agtang? And then Revelation 3:12, I will write upon him the name of my God. Unsaon na ang authority isulat sa imong agtang? Revelation 7:3, sealing on the forehead, which is the name. Revelation 22:4, they will see his face and their name, and the name will be on their forehead. Is very clear mga igsoon nga ang name ang i-baptize. So nag-ingon si Brother Junel ganiha sa iyang presentation nga kinahanglan natong sabton. Kinahanglan natong sabton ang Biblia. Kung basahon nato ang gospel, ang gikamatyan ni Judas is nagbigti siya. And then kung basahon nato ang Act 1:18, nahulog siya sa kahoy, nauna ang ulo, and then nabuskag ang iyang tiyan. So murag sumpaki mga igsoon, di ba? Pero dili na siya sumpaki mo to nangutana ko niya ganiya. Nagkasumpaki ba ning duha? Ingon siya nga wala. So ingnan ang Mateo 28:19 mga igsoon, mao to ang sugo. Ang sugo ug ang pagtuman dili pareho. Ang pagtuman sa mga apostoles sa sugo sa Ginoo sa Mateo 28:19 is naa sa Act 2:38. Tama ingon ani ba? Kung moingon ko ni Brother Junel, maniha punta pagpalit didto og isda nga gisulod og lata nga dunay sabaw nga kulay pula ang sarsa. So dili niyo sundugo na nga akong gisulti. Pag adto niya sa tindahan mo ingon siya palit akong tinapa or sardinas. Dili niya sundugo na nga akong sulti. Ang Dios inigsugo niya dili siya gusto nga sumoy-sumayo nang yang sugo. Kinahanglan tumano nimo. So ang pagtuman niya naa dito sa Acts 2:38. Kay gipadayag man ang pangalan. So ang authority ibutang nimo sa pangalan para ang pangalan mailhan nga naay authority. Which is ang karakter ni Jesus Christ iyang gi-act ang katong reputation sa name based on Isaiah 9:6. And his name shall be called Shem. Same sa Hebrew. May duha ka meaning. Reputation and then literal name. Pero reputation ang giingon dito. Kay naaman clear man. Pero kining onoma ug onomati mga igsoon very clear nga naa siya distinction in terms of meaning. So onoma ang gigamit even sa John 14 onoma ang gigamit dili onomati mga igsoon. So dili authority ang buti pasabot. So literal name sa baptism sa Acts 2:38, Acts 10:48, Acts 8:16, Acts 19:5. Literal name ang gigamit mga igsoon. Kaya ang authority ibutang nimo sa name, dili nimo magamit ang authority kung wala ka kahibaw sa pangalan. Mao nang pag-ingon niya ganiya nga ang mayor mo'y authority. And then usa man pagkahibaw sa authority sa mayor kung walay pangalan. Kinsa man nga mayor be. Kung mayor lang ang atong gamiton nga authority. Unsa may pangalan sa mayor kung walay pangalan. So ang pangalan sa mayor maoy nahimong na ay otoridad, which is the name of Jesus. Mao bitaw ni ingon nga every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Ang name boy di pa ila. Ang literal nga pangalan di pa ila. Tungod kay ang katong tao nga tagis pangalan siak niya ang mga sakto nga pag-act sa usa ka tawo nga naay otoridad. Mao to nga ang iyang pangalan na isa nahimong above all the names. So kung atong ingon nga gitagaan si Jesus Christ og name above all names, ano yung authority pa rin yung interpretation natin doon? No. Very clear nga noun, proper name, mga igsoon. So ang tema namo is pamatud-an niya nga sila ang bautisma, matuod nga bautismado sa pangalan ni Ginoong Kristo. Pero wala nila gamita ang pangalan sa Ginoong Kristo sa bautismo. Kami mo itinuod ang apostoliko
nga pagtulunan o doktrina nga bautismado sa pangalan ni Ginoong Kristo, literal name mo tinuod nga bautismado. Kay naa sa name ang authority. Dili nimo pwedeng i-separate ang authority sa iyang name. Ang gihimo ni Brother Junel, ang authority gi-separate sa name. So kinsa may mukupot sa authority kung walay name? Kinsa may mukupot sa authority kung wala ang name? So asa man ibutang ang name sa tao na? Kung pangalan sa tao, wala ta kay tao. Nonsense ang authority kung wala ta kay walay pangalan ng tao. So ang pangalan naa sa name. Kinahanglan nimo ikapit ang authority sa name. Ang name nato mo'y naghimo natong mo'y identity nato. Mo tong Jesus Christ is Lord forever. So ang authority as Christ naa sa pangalan. So wala mabarugi ni Brother Junel ang iyang stand pangalan. So wave ko na ang sobra, Brother Rasya. So di ano man ang una na pagpamahayag ni Brother Michael, mga kapatid, ang ato ang negative side. So diri punta sa una na pagpangutana ni Brother Junel ng SDA. 7 minutes bro, your time starts now. Ang unang nakong pangutana, gigamit man nimo tong mayor. Kung mawala na ang termino sa iyang pagkamayor, naa pa ba'y authority ang iyang proper name? Naa o wala na? Wala na. Wala naman. Na may limited man ang iyahang pagkamayor. Dili man na dili na siya sakto sa atong discussion karon. Next question ako. Next question. Giotro ba ang gisupak ba sa mga apostoles ang sugo ni Hesus? Sumala sa Wala ilahag yun Ginoong gituman. Wala nila gisumay-sumay, ilahang gituman. Next question. Unsa man ang gisugo? Ang pagbabautismo, Unsa man ang gisugo nga bautismo sumala sa gisulat sa Mateo 28? sa Unsa man pangalan. ang Sa pangalan. Very clear dito sa 28. Bautismo niyo sa pangalan. So sa English, in the name. Singular. Very clear. sa pangalan lang ba o may Sa pangalan. napay sumpay? Wala na. Kaya ang pangalan ni Jesus Christ mo ay authority. Ang name ni Jesus Christ mo o ang naay authority. So mo okay na ka nga kanang gisugo wala gisupak. Mooyon kani ana. Ang gisugo, wala gisupak ang gisugo. Wala ilang gituman, wala nila gisupak ilahang gituman ug wala nila gisumay-sumay. Kay lahi ng sugo pag gituman nimo o gisumay-sumay. Salamat kaayo sa tubag. Ako na lang i-wave ang time kay na kuan naman tubag ni matanan nga wa man daw gisupak, Okay. wa man daw gisupak sa mga apostoles. So ako na lang i-wave ang time. Okay, so official na gi-wave sa ato ang affirmative ang ayahan time. So dirita sa atong rebuttal, pero before nato adto na nga ato ang rebuttal, basa sa atong mga comment. Shoutout kay Cesar Ignacio Parehas Ramo, wala sa tinuod. Shoutout din kay Arnaldo De Mateo, aristuhin kita sa ngalan ng batas. Example, aristuhin kita sa ngalan ng batas. Authority yun, di pangalan ng batas. Shoutout din mga kapatid, diri kay Reggie de la Cruz. Totoo naman na talagang sumulpot lang ang lahat ng sekta ng relihiyong Kristiyano. Ang relihiyong Baptist, inaangkin ninyong Kristiyano kayo, kaya kabilang kayo sa sekta ng reliyon at mga magiging katawan. Shoutout din mga kapatid kay Rico Macalunas. Pabor ako sa Mateo 28:19. Authority name siya. Shoutout po diri kay Pastor Dino Diaz ng Baptist. Katotohanan ka. Dili ni pwede istorya kay Arnold. Ayan, so dirita kay Parads ko, kawawang nilalang si Junel. Uy. Shoutout diri kay Ron Fernando. Agoy literal o figurative daw. Possible di ay literal nga ni gi-invoke ang authority na names na Jesus Christ sa bautismo. Hehehe. Shoutout po diri sa ato ang mga live viewers, no. So dirita sa ato ang rebuttal, mauna gyapon si Brother Junel ng SDA. Your time starts now, bro. Balikong ko sa papangay pangatahuran, sugo sa maayong pamatasan, maayong gabi kinyong tanan.
sa akong pagsugod, akong ablihan ang sinulat ni Mateo diha sa Mateo 24:5 nga nagkanayon. Kay daghan unya ang motungha dinala ang akong ngalan nga mag-ingon ako mo ang Kristo ug daghan ang ilang mapahisalaag. So dili na to masabtan nga nag-ingon gayud si Kristo nga daghan mo anhi. Dinala iyang ngalan. Ako mo ang Kristo. So nagpasabot ka na sa iyang ngalan, ang iyang ngalan sumala pa sa buhat 4:7 nga ang ngalan nagpasabot og authority. Dili na to masabtan nga pag ingon niya ako mo ang Kristo, ang iyang pagka-Kristo maoy iyang authority. Klaro kay na. Busa atong sumpayan sa sinulat ni Apostol Pablo diha sa iyang sinulat sa unang Korinto para po uno sa iyang tudling 14. Ato kining masabtan kung unsa ang pasabot ni Apostol Pablo sa ngalan nagkanayon. Mapasalamaton ako sa Dios nga wala ako'y gibautismuhan kaninyo. Gawas lamang kang Crispo o kang Gayo. Sa 15 nagkanayon, aron wala kaninyo makakaingon nga kamo gibautismuhan sa akong ngalan. Buot bang ipasabot nga si Pablo nagbautismo sa iyang proper name o sa iyang authority? Sa 16 nagkatayon, kanayon, hinunua, gibautismuhan ko usab ang panimalay ni Estefanas. Gawas ni ana, ambot kung may lain pa ba nga akong gibautismuhan. 17, kay si Kristo wala magpadala kanako aron sa pagpamutismo kundili sa pagwalis mayong balita dili pinaagi sa kaigmat sa kusog sa mga pulong aron ang krus ni Kristo dili kawad-an sa gahom. So klaro kaayo diri sa iyang tudling 17 nga si Pablo wala gayod gisugo nga magpabautismo. Kay ang iyang sugo mao lamang ang pagwali apan nganong aduna siya nabautismuhan diha sa tudling 16. O kung atong basahon ang tudling 15, nagkanayon akong usbon pabasa. Aron wala kaninyo makakaingon nga kamo gibautismuhan sa akong ngalan. Buot ipasabot nga si Apostol Pablo ning bautismo sa iyahang ngalan, ning bautismo siyang authority, ning bautismo siyang kagahom. Bisan wala siya gisugo. Busa klaro kaayo ang kamatuoran nga ning barog gayud ang tima nga ang nagpasabot sa ngalan ni Hesus nagpasabot lamang day kana nga sa authority nga gihatag ni Hesus sa mga apostoles sa pagbautismo. Si Pablo wala sugua diha sa Mateo 28:19. Apan aduna siya nabautismuhan, pinaagi siyang ngalan, pinaagi siyang authority, pinaagi siyang kagahom. Busa dili na kana malubag pa nga kamatuoran nga bisan pag dili tuuhan ang kamatuoran nagpabilin kana nga kamatuoran o kana moy tin-aw nga baruganan sa 70 Adventist nga ang tinuod nga nabautismuhan sa pangalan ni Hesus mao ang nabautismuhan sa gisugo ni Hesus diha sa Mateo 28 tudling 19 o kana nga bautismo giubanan hangtod sa katapusan diha sa tudling 20. Dili na kana malubag tungod kay nagpasabot lamang kana nga bautismo ni Hesus. Nagpasabot bautismo sa authority nga gihatag ni Hesus diha sa mga apostoles. So di kana malubag nga kamatuoran. Tin-aw pa kana sa tubig sa butong, hayag pa kana silak sa adlaw nga kamatuoran nga nibarog. Kaya ang tinuod nga nabautismuhan sa ngalan ni Hesus mao katong nabautismuhan sa gisugo ni Hesus nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo kay mao kana ang gisugo. Usbon ko sa pagsulti sa sayon nga sentido komon. Kung suguon sa mayor, dalahon gayud nimo ang authority ingon nga mayor tungod kay anak mo ay nay authority, dili ang proper name. Apan wala tay katungod sa pag-usab sa sugo sa mayor. So iyang giingon nga gisumay-sumay kuno ang sugo. Wala kana gisumay-sumay tungod kay ang gisulti sa Mateo di man kana mo among isulti. Ang isulti sa panahon sa bautismo mao kini. Sa gahom ni Jesucristo ako magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. In the power rested in me, I will baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So layo ra kana dito sa Mateo. Wala na sumay-sumay. Tungod
Kay kana nga pagsabot diha sa ngalan ni Hesus maoy nasabtan nga nagpasabot lamang kana sa authority nga gihatag ni Hesus sa mga apostoles aron sila mobautismo. Klaro kana nga gisulat ni Apostol Pablo nga siya nagbautismo sa iyang ngalan bisan wa siya sugua. Busa di na kana malubag bisan sa kamubo sa panahon atong napabarog ang kamatuoran nga lig-on nagpabilin nga kamatuoran bisan pag dili tuuhan. Busa diri ana nako kutob akong iweb na pud ang panahon. So dirita sa ato ang second na pagpangutana, Brother Michael ng Apostolic. 7 minutes bro, your time starts now. So mangutan ako nimo Bro Junel sa Acts 4:12. Authority ba ni o literal name? Literal name ngalan sa silong sa yuta. Ang akong gigamit buhat 4 city. Ang akong pangutana is ang Acts 4:12. Ang akong pangutana is Acts 4:12. Literal name ba ni or authority? Yung Jesus literal name, pero yung name authority yan sa Greek. Okay, next question. Babasahin ko ang Acts 4:12 ba? Akong basahin ang Acts 4:12. So, nag-ingon ng Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So, literal name ni or authority? Yung name niya, ang pangalan diha, nagpasabot na authority. O ang authority, mao ang pagkakristo. Duha, sumala sa Mateo 24:5. Name, nagpasabot og unoma, authority. O ang iyang authority, mao ang pagkakristo. So ang So, pagkakristo mao ang pakaluwas. So, buot nimong pasabot nga ang name din is authority. Kini Acts 4:12. So, ang authority sa Acts 4:12 mo iyahang gipadayag. Yes, ang pagkakristo niya ang authority, name. So, kung wala ang pangalan, unsa mo nang pagkila sa Kristo kung wala siya pangalan? Dili pinaagi sa proper name ang pag-ila, kung dili ang pagkakristo niya, mao may iyang authority. Mo gani kung asa man nimo ikapit ang pagka-Kristo, sa pangalan o sa tao. Sa tao nga ginganlag Kristo. So, So ang Kristo pangalan. Dili Jesus. ang Jesus is proper name. Oh. So, sige, usbon ako ang pangutana nako. Sa Acts 4:12, proper name ba ni or authority? Ang gitukoy din nga name. Ang name diha sa buhat 4:12 onoma o kanang onoma nagpasabot og ngalan og ang ngalan nagpasabot na og authority ug ang authority nagpasabot mao ang Kristo. Objection, moderator. Categorical ko na lang yung question ko kasi ayaw niyang sumagot ng diretso eh. Kasi pwede ba ulitin ko yung question ko? Pwede, pero time resume na yan. Oo, sige. So, ang kining Act 4:12 bro nga gitukoy din nga gipadayag nga pangalan, yes or no? Literal name, proper name or authority? Authority yan, yang pagkakristo. Ang authority ni Jesus, Mateo 24:5. Ngalan, ako mo ang Kristo. Daghang So, magdalman, kung dala siya ngalan, ako mo ang Kristo. Okay. So yang pagkakristo mao ang nakang Jesus. Next question. Basahon ako, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao din pinaagi niini kita kinahanglan nga maluwas. So ingon ka nga authority ni ang akong pangutana is asa man nimo ni ikapit kung authority ni siya nga pangalan nga gipadayag aron maluwas asa man nimo siya ikapit? Sa pagkakristo ni Jesus. Kay So dili pangalan. So ang bautismo mo explain sa to. Kanang okay. Sorry. ang authority sa pagkakristo ni Jesus. Unsao man to ng Jesus nga di mao ang Kristo. Di ka na makaluwas. Kundi ang makaluwas katong Kristo. Walay labot ang proper name. Once you're saved, you're saved. So ang makaluwas. Dili ang pangalan, Next question. proper name. No,
dili ang proper name, kundi ang iyang pagka-Kristo nga naa diha kaniya. Unsa Okay, man nato ng Kristo nga di man kana mo ang unsa man kanato ng Hesus nga di mao ang Kristo. So unsaong man nimo pag ila sa mayor kung wala kay pangalan? Kay ingon ka mayor ang authority. Ang word na mayor is ang authority. Kung walay pangalan, asa man nimo ibutang ang word na mayor? Ang authority nga mayor, asa nimo ibutang kung walay pangalan? Naay proper name ang mayor, pero ang authority niya ang iyang pagka-mayor. Dili ang proper name. So Mao ang gani. ligon, Wait lang, wait. ang ligon nga adunay authority ang iyang pagka-mayor, dili ang iyang pangalan for proper name. Kaysa diha nga siya muuli siyang panimalay, ibili niya na iyang pagka-mayor, kundi mahimo na siyang inahan or amahan sa iyang mga anak. So wala nang pagka-mayor diha. Next Ang question. proper name, So ang mayor nga name o nga authority pwede ra gamiton bisag walay pangalan. yes, pwede ra. Because So, kung- mauna ang kung mangutan- authority. Next question na. So kung mangutana ang tao, kung moingon nga dianhi ko sa ngalan ni mayor, unya mangutana ang tao nga kinsa man nga mayor. Basta Isulti mayor nimo- ana. So moingon na lang ka nga basta kay si mayor, wala man ko kaila siya pangalan. Pwede ba day na inana? Isulti nimo ang proper name sa mayor, pero ang adunay authority ang iyang pagka-mayor, dili ang iyang proper name. Sige. I-wave ko na lang, bro Rasya. Okay, so diyan na human ang ato ang second cross sa ato ang negative, no? So dirita sa ato ang second presentation, rebuttal sa ato ang negative. So before that, sato sa kay Rico, linaw. Ingon niya ang tema ang bautismo sa pangalan sa amahan sa anak, espiritu. Acts 4:12 wala naghisgot bautismo busa dili suporta sa tema. Shoutout kay Brexton Lamas Salangat, Biblia versus Biblia ang batayan ng dalawa, hindi magkatagpo. Shoutout din kay Rico, mga kapatid, ang pulong authority gitugot gitugutan ka, gibautismuhan sa ngalan sa amahan sa anak ug sa espiritu. Sama pananglitan, warrant of arrest, di ba? Ingon tong mudakop sa ngalan sa balaod, dakpon ka. Pangutana, ang balaod ba mismo nag-aresto sa kasala? Di ba wala kinsa nag-arrest ang gisugo mao ang pulis, dili ang nag-arrest mismo balaod. Mateo 28:19, Acts 22 verse 16. Shoutout po diri kay Cesar Ignacio, ayan. Kay Sister Genevieve Hirames Papaliero, ayan, shoutout sa iyo sister. Kay Brixton, kay Rico, syempre sa to ang nasa sulod parads, ayan. So mga kapatid, padayon ta, Brother Michael sa rebuttal. The time starts now. Thank you, bro Rasya. So, i-clarify lang sana ako mga ito na. Ang authority, dili nimo diretso nga makuha. Kinahanglan nimo ni siyang i-earn. Ang authority kinahanglan nimo nang i-earn. So, nagamit siya og mayor. Kung magamit ka og mayor, kinahanglan kung mudagan ka sa pagka-mayor, maayo ang imuhang credentials. Mao na nga before ang voting, ibutang sa balot ang imuhang sample balot ang imuhang mga credentials. So kinahanglan nimong i-earn ng authority. Before ka mabutang as mayor, kinahanglan kang butaran. Kinahanglan kang butaran, turuan ka sa mga tao. So ang imuhang pangalan mo ay naka-highlight before ka nga mahimong mayor. Ang pangalan mo sa ang ma-highlight. And then ang pangalan nimo nagadepende ang dungog sa iyong pangalan sa imong action. Mao na ang demo ni Jesus Christ. Iyang gi-act ang sakto nga act as a Christ. Therefore, ang iyang pangalan, gibutang giisa labaw sa tanan. Si Brother Junel, wala siya makasabot sa onoma ug onomati sa proper name ug sa authority kung saon pag-usage sa name. And then, kining topic, wala masibo sa iyang presentation. Wala masibo sa iyang presentation, mga igsuon. Mao na nga ang pangutana, mag-isip kong pangutana sa iya, kay wala man niya barugigid. Wa man gani siya mosulti nga Mateo 28:19 ang bautismo nila, supposed to be dapat iya itong ibarugan.
Yatong isulti niya, bautismado siya sa iyang presentasyon una as affirmative. Karon sa payo sa pangalan, hindi man mo pwede ibot sa tao lang pinatanaay din ng tao. Kaya ang mga tao mauna siya mag-identify sa iya authority. Now, ang Matthew 28:19 mga igsoon, mga Hudyo ang gikaistorya sa Ginoong Jesucristo. Mga Hudyo ang yang gibilan giadresan sa iyang word. And then naas like Judaism perspective about name. So, sa Judaism perspective, a name is considered to be deeply spiritual, reflecting a person's character, essence, and mission in life, rather than just a simple identifier. The Hebrew name is considered the person's true essence, connecting them to their history, faith, and ancestor. Names are believed to be influence a person's destiny. So, very clear nga, ang patong name nga gitukoy dito is ang literal name, proper name. A person's name is believed to have the power to influence their behavior and destiny, often reflecting the characteristics of a righteous person. Very clear nga before ang authority nga makapit sa imong name, dili mismo sa imuha, sa imuhang name, kinahanglan sana ni kaya ang name mo mag-identify sa imong behavior kung ang ayan bakang mahimong mayor. Kung nailado sa tao nga ikaw sa kamayor nga walay klaro tampalasan ka nga mayor, basta ikadaan yung pangalan, dili ka makakuha og authority. So ang authority ikapit gyud sa pangalan. Mao nang ang bautismo sa pangalan sa atong Ginoong Jesucristo, literal name, mao gyud ang tinuod nga bautismo. So, kung basahon nimo ang Acts 2:38 hangtod sa 41, ang tinuod nga bautismado sa pangalan ni Jesucristo, katong literal na bautismado siyang pangalan. Wala mabarugi ni Brother Junel ang iyahang claim na sila ang tinuod nga bautismado sa pangalan ni Jesucristo. Nga naman, mismo ang authority, kung saan pinipag-apply sa name, wala siya kahibaw. So kung wala ka kahibaw, kung usaon yung pag-apply sa authority diha sa imong name, which is ang imong name mo oy mag-identify kung unsa ka nga klase sa tao, wala ka kahibaw ana sa pag-apply niya na, wala sa kahibaw sa Judaism perspective about name. Usaon man nimo pagpatuo sa ako nga kamo mo tinuod na bautismado sa pangalan ni Jesucristo. Kung ikaw mismo sa imong pag-affirmative karon as affirmative na yun ka pamatud-an nimo nga kamo ang matuod nga bautismado sa pangalan ni Jesucristo, wala ka kahibaw, wala nimo barugi, wala nimo ma-present og tarong. Ang presentation nimo imong giatake dito, wala ka nimo barugi ang imong pagtuo at kamo mo'y matuod nga bautismado sa pangalan ni Jesucristo. So unsa man ako pagtuo nimo, unsa ako pagtuo sa mga viewers. Dito may sumay man ninyo ang sugo sa Ginoong Jesucristo. Supposedly dapat ipadlong siya ni Mateo. Si Mateo may suwa sa 1990. Ngayon kasi dapat siya nga puso. Hindi man mo ang sugo sa Ginoo, dapat sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Literal name ang sugo sa Ginoo. Mao ba ito nga in the name of Jesus Christ ang bautismo? In the name of Jesus Christ ang bautismo nga gigamit sa Acts 2:38. Dili kay Jesus lang. Dili kay Jesus lang, Jesus Christ kompleto. Mao na nga wala nimo mabarugi ni Brother Junel ang iyang stand nga sila mo yung matuod nga bautismado sa pangalan ng Ginoong Jesucristo. Kay mismo ang pag-apply sa authority sa pangalan, wala siya kay bawo. Dili nato pwedeng i-separate ang authority sa pangalan. And then kung i-apply nato sa ang analogy ng mayor na doon ang Ginoong Jesucristo, dili siya fit. Kaya ang pagka-Kristo ni Jesus Christ, kung ang iyang pagka-Diyos, dili man matapos. Ang mayor matapos man. So, sa iyang analogy, palpak na siya daan. Palpak na siya daan sa iyang analogy nga iyang gigamit nga analogy ang authority sa mayor. Niya iyang gi-compare nga ito kay Jesus Christ. Ang authority ni Jesus Christ wala may pagkatapos. Ang sa mayor matapos man. Palpak na to daan. So kung sao man yung pag-ingon nga kamo mo ay sakto nga bautismado. Kaya ang authority gud mo ang gisulti dito sa Acts 2:38. No, dili literal name, proper name, lahi ang onomati ug ang onoma mga doon. Dili na siya pareho. Kinahanglan nimong kung moadto ka sa Vikings era, sa Viking times,
nga kinahanglan nimong i-earn ang respect sa tao, enable nga makagain ka og authority sa ilaha nga sila mo submit mo ni sa imuha. Mao na nga ato na ikapit yung pangalan kay dunay ubang mga tao sa laing mga lugar sa panahon sa Vikings nga wala pa makakita sa imong dagway kay wala pa picture sa kalang panahon, wala pa social media. So ang pangalan nimo mo ay gamiton as authority. Kay kung yung kag mayor, daghang magmayor. So kinahanglan nga na ay pangalan ang mayor. Daghang magmayor. Dili man pwede nga mayor lang ang imong gamiton, naagi pangalan, kinahanglan mo ikapit ang mayor, authority as mayor sa iyang pangalan. Kay malibog ang mga tao kinsa man nga mayor, daghang magmayor. So diha palang daan wala makasabot si Brother Jonel mo nang wala gid niya mabarog ang iyahang stand. Wala siya makapamatuod na sila mo tinuod nga bautismado kay ang authority gang nimo sa tibuok sa paggamit. Time. Salamat Brother Yasya. Dayon ta, second cross sa ato ang affirmative, Brother Junel ng SDA. Your time starts now, bro. Unang pangutana, diha ba sa buhat 2:38 sa pagsulti ni Pedro nagbautismo ba siya o wala? Nagwali pa, wala pa siya magbautismo, nagwali pa. Okay. Ikaduhang pangutana, diri akong gigamit diri sa unang Korinto sa para po 1 tudling 15 nga nag-ingon nga aron wala kaninyo makaingon nga gibautismo sa akong ngalan, nagbautismo ba si Pablo sa iyang proper name? Pakiusab 1:15. 1 Korinto 1:15 nag-ingon aron wala kaninyo makakaingon nga kamo gibautismohan sa akong ngalan. Ang So, akong pangutana, nagbautismo ba si Pablo sa iyang proper name? wala. Kay wala man siya unsa may pasabot aning name nga gipasabot ni Pablo diri. Nga nganong nagbautismo man siya? Pakiulit. Unsa may gipasabot ni Pablo sa pagsulti niya diri ako ngalan? Proper name o authority? Proper name. So nagbautismo siya sa iyang ngalan. Muyon kani ana. Wala gani siya nag-ingon gani diha nga wala siya magbautismo siyang kaugaling pangalan. Nganong baliwon man mo ang Biblia. Siya nag-ingon diha wala ako magbautismo sa diha sa akong kaugaling ngalan. Akong usbon pagbasa. Usbon ako pangutana. Aron walay kaninyo magkakaingon nga kamo gibautismuhan sa akong ngalan. So naay nag-ingon. Pero iyang gibadlong. Kaning pag-ingon akong ngalan, nagbautismo ba siya siya sa proper name o sa iyang authority? Sa iyang kaugaling pangalan. Yes, sa iya bang proper name Wala, siya nagbautismo? Wala. Akong ipadayon sa tudling 16 ang pangutana. Hinuon gibautismuhan ko usab ang panimalay ni Stepinas gawas ni ana ambot ug may lain pa bang akong gibautismuhan? Aduna man siya gibautismuhan. Oh, pero dili sa iyang pangalan. Akong balikon sa 15. Oh. Aron walay makakaingon kaninyo nga nga kamo gibautismuhan sa ako ngalan. So nagbautismo siya sa iyang ngalan. Wala. Basaha ang Acts 19 verse 5. Basaha ang Acts 19 verse 5. Sunod nga pangutana. Next question. Sunod nga pangutana, gigamit nimo ganiha nga ang mayor mawala-wala ang iyahang authority kung di na siya mayor. Sa dihang ang Hesus nga imong nailhan kung wala ang pagka-Kristo, naa ba siya authority? Dili man mawala ang pagka-Kristo ni Kristo. Ang iyang authority dili man na mawala. Kung adunay laing Hesus nga di mao ang Kristo, sumala sa Biblia. Mao baghapon to ang Kristo nga nay authority tungod naa man sa Hesus? Dili. So ang iyang pagka-Kristo mao iyang authority. Tungod kay aduna may laing Hesus. Di sa Biblia. Sumala sa mabasa sa Korinto. Pakiulit, nawala ang dili clear sa ako More sa signal ako.
Aduna may laing Hesus diha sa Biblia. Apan dili siya mao ang Kristo. Aduna ba siya authority? Tungod sa iyang proper name nga Hesus. Bitaw na nga pag-ingon sa mga apostoles nga sa pangalan ni Jesus Christ, before ni kahit si Jesus Christ nagpahimangno siya nga adunay Kristo nga dagang Kristo nga mosunod human kanako. Pero nag-ingon siya, nagpahibaw pud siya nga dili ko kamo ibilin nga sama sa mga ilo. Mubalik ako. This is mauna ang Holy Ghost. Makaila ka kung na kay Holy Ghost, makahibaw ka kung kinsa tong mga peke nga Kristo, nga nag-ingon nga sila Kristo. Next question. Ang akong pangutana, dili ang pagka-Kristo. Dito sa proper name nga Hesus. Aduna may laing Hesus diha sa Biblia nga dili mao ang Kristo. Naabaghapon siya authority bisan dili siya mao ang Kristo tungod sa proper name nga Hesus? Wala. Ako nang explain ganiha. Before ka makakuha og authority, kinahanglan i-akta na nimo. Katong mga Jesus nga imong gingon, wala man tumuak as Jesus Christ. Same sa kinabuhi sa anak ni Maria, dili man to sa pareho og kinabuhi. Mo nang wala sila authority bisag Jesus pa ilang pangalan. Next question. So klaro nga ang iyang pagka-authority wala diha sa proper name kundi naa diha nakapatong kung unsa ang iyahang naabot nga mao ang pagka-Kristo. Naa sa proper name ug pagkinabuhi. Ang imong pagkinabuhi dito may ilhan kung unsa ka ang imong authority. Next question. So akong balikon nga katong laing Hesus naa may proper name nya wa may pagka-Kristo. So muuyo nakakaron nga katong nga Hesus proper name tay authority tungod sa imong argumento nga proper name nga Hesus. Dili kay ngano man ang action nila katong Jesus nga mo giingon nga dili mo ang Kristo katong Kristo nga nikay langit. Dili man sila same og action, dili man sila same og kinabuhi, dili pud to siya anak ni Maria. Next question. So klaro nga wala sa proper name ang authority. Naa sa proper name, pero katong action katong nag-act as Jesus Christ ga tinuod. Pero katong nag-angkon-angkon lang nga Jesus Christ, dili wala dito ang authority niya. Nasa matuod. Kung naay mo angkon nga ako ang mayor pero di sunsuron niya ang pangalan sa mayor. Do you think na ang authority sa iya kung naay mga tawo nga nakaila sa iya? Kung naay mga tawo nga nakaila gid sa mayor, bisag buangkon pa og laing buangkon pang laing tawo nga siya ang mayor pero dili siya ang tinuod. Ang katong nakaila makahibaw gyud nga dili ikaw ang tinuod ay peke ka. Gets? Next question. So klaro nga ang authority wala sa proper name kundi Naa sa proper name lagi. Naalig sa proper name. Pero may kaila lagay gani ka sa peke. Kung nakaila ka sa tinuod nga Kristo, makahibaw ka sa peke nga nagpaka-Kristo. So ang iyang next question, so ang iyang authority mao ang pagka-Kristo, dili ang iyang proper name nga Hesus. Asa gani nimo ikapit ang Kristo kung wala ang pangalan nga Hesus? Asa nimo ikapit ang Kristo nga authority kung wala pangalan nga Hesus? Objection. Ang nangutana. Si Junel na yung mangutana sa ha. Pero kung clarification, pwede pod. Pero bro, Junel, pausap sa pangutana bro? Ako naman Ang itong gitubag. Ang akong pangutana, nga klaro ba nga ang authority naa sa pagka-Kristo ni Hesus, wala sa iyang proper name. Tubagunan ako bro. Yes. So, categorical ba to nga question? Wala. Yes. O sige. So ang authority ang Kristo. O sige, butang na to ang Kristo ang authority. Binaasa ganin nimo kinahanglan nimo siyang ikapit sa pangalan na Hesus. Kay kung walay pangalan nga kapitan sa authority, na mahimong nonsense ang authority. Bisag pag moingon nga ako ang mayor sa pangalan nimo, wala ko'y pangalan. Time. Okay, so dirita sa ato ang final conclusion, pero before that, shoutout sa kay Sara Norbela, watching from MSU Marawi City. Shoutout kay R. De La Cruz. Bakit sa Islam ba pag Shia Islam at Sunni ay nagde-debate, hindi Quran versus Quran? Shoutout kay Rico Linaw Makalunas. Ayan, kay Ars De La Cruz, Reggie De La Cruz, shoutout sa inyo. Dirita sa ato ang final conclusion. Mauna diri si Michael, mga kapatid. Again, bilang negative sa ito ang topic na ang tinuod na bautismado sa pangalan ni Jesus kay ang SDA. Brother Michael,
Your time starts now. Okay. So maraming salamat, Brother Rasha. 5 minutes, Brother Rasha, no? 5 minutes, okay. So, una sa tanan mga ito, no, wala mabatugi ni Brother Junel nga sila mo itinod na bautismado. Kay bisan, very clear, bisan pa sa paggamit sa authority kung usaon mo pag-apply sa pangalan, wala siya kahibaw. Gusto niyang i-separate ang authority sa pangalan. Now, kung wala ang pangalan, unsao mo ni paggamit sa authority? Ang authority permanente na. Maubitaw na nga political man authority ang iyang gihisgutan. Wala man ta sa spiritual. So unsao man mo pag-apply specifically sa authority nga naa kang Jesus Christ. Dili na nimo pwedeng kuante ang authority ni Jesus Christ as God, dili man na matapos ang kuan matapos man na. So sa iyang pag-apply og logic sa word na mayor, mausab-usab. Mao na nga ang mayor, ako nang gikaingon gina, i-gain na nimo, i-act na nimo ang authority nimo or ang imong reputasyon, i-act na nimo para mag-gain na nimo. So bisan pa man nga naay dagang Jesus nga pangalan, pero dili kini siya maong Jesus nga gipanganak ni Maria, bisag mo claim pa siya nga siya ang Kristo, mailhan gyapon nimo. Mao na akong gikaingon ganiha nga kung dunay usa ka tawo nga moingon ako ang mayor pero bisag same pa og pangalan niya gamit pero nakaila ang tao sa tinuod nga mayor, madinay gyapon to siya. Invalid gyapon tong iyang claim nga mayor. Mao bitaw nang nag-ingon ang Ginoong Kristo, magbantay kamo kay human ka nako dagang mugawas nga mga moingon sila ang Kristo. So ang katong iyang gipahimangnuan, katong nakahibaw kung kinsa gid ang tinuod nga Kristo. So kung ikaw kung kahibaw ka kung kinsa tinuod nga Kristo, dili na nimo pangutana ang imong pangutana karon. So very clear nga dili niya ma-apply ang authority diha sa pangalan. Dili nimo pwedeng i-separate ang authority sa pangalan. So kung ako mipila ko og pag-attorney, nakahuman ko, nakapasar ko og exam, and then nahimo kong attorney, and then mipila pa jud ko pag-ayo, mahimo kong fiscal, judge. So na ako'y authority as judge, na ako'y reputation as judge. So asa man to ikapit ang reputation nako as judge? Judge akong pangalan. So unsa man ni kung nailain nga mo claim nga same na kong pangalan, sila pud judge pud. Mo nang tukiyo na kinsa man day ang ginikanan ana, kinsa man day ang amahan ug ginahan ana. So ug dili the same ang katong original gyud mo mulataw. So mao bitaw nang na Jesus Christ of Nazareth, naapag of Nazareth. So diha pa lang daan naglibog ang ato ang affirmative kung saan niya pag-apply sa authority diha sa pangalan. And then wala siya kibaw. Wala siya kibaw unsaon niya paggamit sa authority dito sa pangalan or ang pangalan iyang ibulag sa authority. Ang Kristo ug ang Jesus iyang bulagon. Iyang bulagon. Kung ang Kristo nga kung ang Kristo nga iyang gitukoy dili ang anak ni Maria, bulag gyud na siya. Pero kung ang Kristo nga iyang gitukoy ang anak ni Maria, dili gyud na pwede bulagon. Makakapit gyud na sa pangalan nga gianak ni Maria katong namatay sa krus aron sa atong kaluwasan nga mao toy purpose para madayeg ang pangalan nga mao nang pinaagi siyang pangalan igawali, literal name igawali ang paghinulsol ug ang kaluwasan. Mao nang giwali ni Juan Bautista, dili ang bautismo ang giwali ni Juan Bautista kundi ang kordero sa Dios. Unsaon ni pag-ila sa mga tao kung kinsa ning kordero sa Dios, mao tong naay pangalan. Later on na lang dayag ang pangalan. So literal name ang gisgutan dito sa Acts 2:38. Ang katong nahimong disciple ni Jesus Christ nga disciple ni John, pagkahibaw lang nga mao di ay na ang Kristo, ilang gisunod ang Kristo. Nahimo silang disciple ni Kristo. Na-reveal man ang pangalan. Na-reveal ang pangalan. Mao na nga katong gigamit mo nang nag-ingon ang mga Pariseo nga ayaw na mo pagwali ning pangalan na Jesus ha. Gibawalan sa literal name, dili authority ang dili authority ang gipabawal sa ilaha. Kundi literal name nga pagwali. Ayaw na ninyo iwali ning kuan kung dili dagmalan ta mo something na sa buko pa man tingali na. Gibawalan sila sa pagwali sa pangalan, literal name, proper name, dili authority ang gipabawal. Maraming salamat Brother Rasha.
So diri punta sa final conclusion sa atong affirmative kay Brother Junel sa iyang gipamatud-an na sila daw ang tinuod na bautismado sa pangalan ni Jesus. The time start now, bro. Daghang kayong salamat sa makausang nga higayon na klaro kayo nga ang atong tema ning barog mangyod bisan pagdili tuuhan apan ang kamatuoran magpabilin man ang barog nga ang pag-ingon sa mga apostoles nga magpabautismo kamo sa ngalan ni Jesus nagpasabot lamang kana nga magpabautismo mo sa authority nga gihatag ni Jesus. So klaro man kay na nga pagkasulat nga atong mabantayan nga wala man niya giribat ang atong gipabarog sa ikaduhang barog di sa sinulat ni Apostol Pablo nga si Pablo nagbautismo sa iyang ngalan o sa iyang authority. Tungod kay siya wa man gisugo sa pagbautismo kundi sa pagwali raman sa imong maayong balita. Apan aduna siya nabautismohan pinaagi sa iyang ngalan, authority o kagahom. So wala na to na niya giribat. So klaro nga ang kamatuoran lisod itumba, lisod lubagon. Nagpabilin nakabarog ang kamatuoran. Ingon siya ganiha nga ang Hesus. Unsaon na to ang Hesus kundi mao ang Kristo. So ang pagka-Kristo mao man gayud kana ang iyang authority nga nagpuyo diha sa iyang pagkatao nga ginganlan og Hesus diha sa baka ni Maria. Kay sumala pa sa buhat 4 diha sa iyang tudling 14 ngalan lang sa silong sa langit. So kana nga ngalan diha lang nasa silong sa langit sa iyang yutan-on nga pangalan. Kaya ang iyang langit noon nga pangalan wala man gipadayag. So ang ilang gihimo nga ang ngalan ng proper name mao ang authority. Sa diha nga mawala kaniyang pagka-Kristo nga nahimo wala siya man siyang Kristo sa diha nga siya nabautismuhan. Diha na siya nahimong Kristo. Sa wa pa siya nabautismuhan, di pati unay siya nga Kristo. O ginganlan siya Hesus diha sa Lucas, sa diha na human siya natuli sulod sa 8 ka adlaw. Buot may ipasabot sa 7 ka adlaw, walay authority tungod kay wa pa siya nganlig Hesus. So klaro kay na nga ang tima nagbarog apan wala lang nila nasabti ang kamatuoran. Busa atong himuan og tima nga pamatud-an. Sumala sa masabot sa mabasa sa Biblia. So nasabtan gayud sa kadaghanan nga kanang authority nga gihatag sa mga apostoles sa pagbautismo nagpasabot lang kana nga mao kana ang ilang bautismo ug ang ilang gibautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Kay igo man sila ni sunod sa sugo, sumala pa sa buhat diha sa 5 tudling 29. So wala man kana isumpak sa apostoles ug miuyon man usab ni ana ang atong higala nga wala daw kana supaka nga sugo. So unsa pa man. So nagpabilin gayong barog pero kung di siya modawat sa kamatuoran, nagpabilin gyapon kamatuoran ang atong gibarogan. Busa diri ra siguro kutob. Maayong gabi kaniyong tanan. Diha na human na to ang debate no between SDA o Apostolic. So before na to yan ang atong live, syempre gusto sa ako na magpasalamat mo sa tanan na maminaw ani live o replay diha sa atong YouTube channel ug Facebook. Unahon na to si Brother Junel, bro. Pasalamat sa bro. Ay daghang kayong salamat labos lang sa atong Ginoo nga nag-uban ka nato kontak na gabion og sa ato usab nga moderator Brother Russia og sa akong kaatbang dili kaatbang kaaway kundi argumento sa rason. So salamat kay tanan labi na gyud sa atong gamhanan nga teknolohiya sa atong internet nga bisan sa kalagyo sa atong dapit napahayag nato ang kamatuoran. Busa niining taknaa hinaot nga ang gugma sa Amahan, grasya sa Anak ug pakig-uban sa Espiritu Santo mag-uban ka natong tanan. Amen. Brother Michael, pasalamat po bro. Salamat kayo mga kaigsunan no. Salamat po Brother Rasya. O especially ni Pastor Amparad, si Pastor Amparad ang sponsor ani nga debate mga itoon. And Brother Junel po salamat kayo. Basig napatay laing mga matapos bro Junel sa atong group chat nga pwede mo ma-discuss. So, daghang salamat. Ninutang ato ang flow sa kuan sa debate dinalit ang gamay kay Brother Rasya na napayag man. Okay. So, daghang salamat mga itoon. Okay, Salamat kay sa sponsor, salamat sa sponsor, pastor, salamat kay sa sponsor. Ayan, pasensya kayo mga igsoon, may gabi, pasensya ka drive man kung muna di kay ko ka participate ba kay nagbiyahe mi gikan sa Davao. Ayan.
mao nang wala kay ko ka participate pero naminaw lang ko. Sinsa yung kaya timingan. Mag-send ako sa imo, Brother Rasha. Okay, thank you bro. So, magpasalamat sa ang Russia TV sa ato ang nasa audience o kung gusto Okay. nyo na mo-enter sa ingani na mga discussion or mag-challenge sa inyo sa duha kay Brother Jonel ng SDA at Pastor Michael, so pwede kunin nyo na gamiton as moderator sa ato ang platform. So kung gusto ninyo na magsuri sa SDA na diha si Brother Jonel, you can follow him, or sa Apostolic mga kapatid kay Brother Michael. So daghang salamat. Please subscribe to atong YouTube channel Russia Debates TV. Kay kanina debate mo adto dito mga kapatid. So daghang salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.